Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Song Lyrics, shoutout kay Aristo Mariano, at shoutout kay Chelis Bautista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano ang isa pang malaking kaldero upang nilaga? Napakaraming mga semi-finished na produkto, kung matuno, maraming materyales lamang ang gagawin. Bagamat malaki ang posibilidad na direktang mawala ito tulad ng unang pagkakataon, ito lang ang pagkakataong subukang muli. Ang mga armas na ninakawan ni Han Sanchen mula sa silong, sa katunayan, pagkatapos ng 2 araw na paghagis ni Han Sanchen, hindi masasabing wala na ang mga ito, ngunit wala nang natira. Dumating na tayo sa puntong ito, walang dahilan para sumuko, di ba? Iyon lang ang mga materyales. Tumaya ka. Kapag nanalo ka sa club, matatalo ka at tumalon sa dagat. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Han Sanchen at direktang muling binuksan ang Shuanglong Cauldron. Pagkatapos nito, itinapon niya ang lahat ng mga semi-finished na produkto dito. Sa paghihimok ng tunay na apoy, nagsimula ang isa pang pagpipino. Makalipas ang kalahating oras, itinigil ni Han Sanchen ang pag-ikot ng Double Dragon Cauldron. Sa kanyang puso, pinagmasdan niya ang tumigil na Sangyong Cauldron na may halong emosyon. Inaasahan mo ba ito? Siyempre meron. Kung tutuusin, ito ang maingat kong pagsisikap nitong 2 araw. Kahit na hindi angkop para kay Ivory na gumawa ng mga armas, ang mga materyales na ito lamang ay sapat na upang lumikha ng marami pang mahiwagang sundalo. Hindi banggitin kung gaano karaming mga tao ang nasangkapan, hindi bababasa ang mga armas ng Scar at iba pa ay tiyak na sapat, at ganap na samantalahin ito. Ngunit higit sa inaasahan, at dahil dito, nagkaroon ng higit na takot at pag-aalala si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang isang one-shot deal ngayon. Huminga ng malalim, direktang binuksan ni Han Sanchen ang Double Dragon Cauldron. Boom! Isang muffled sound ang nagmula mismo sa loob, at kaagad pagkatapos noon, isang buga ng itim na usok ang bumulaga kaagad. Nasa bakana ng tripod si Han Sanchen, at napuno ng itim na usok ang kanyang mga braso, na nagtitina kay Han Sanchen bilang isang itim na lalaki. Depende. Sa isang sumigaw, ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang tanging mga mata na mapuputi pa, at siya ay sobrang nanlumo pa uwi. What the hell? Miscellaneous din sumabog. Si Han Sanchen ay walang oras na mag-isip tungkol dito, kaya mabilis niyang hinaypan ang lahat ng itim na usok sa kaldero, at tinitigan ang kaldero na may isang pares ng mga payat na mata. Namamatay. Kakaibang nagmura si Han Sanchen. Ang metal na tubig sa buong kaldero ay parang pagkalason sa tubig sa oras na ito, at ang buong kulay ay ganap na naging berde. Ginagawa nitong hindi makapaniwala ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, walang berdeng kulay sa mga materyales na inilagay ni Han Sanchen. Paano nagmula ang berdeng kulay na ito? Napatulala si Han Sanchen. Ang moldite ay hindi ang metal na tubig ay nalason ng kanyang sarili, kaya ano pa kaya ito? Bukod dito, kung ikukumpara sa kulay, ang higit na nagpapahina kay Han Sanchen ay ang texture ng material na nakikita ng mata. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang subukan ni Han Sanchen. Batay sa karanasan ng pagpanday ng bakal at mga kagamitan sa pagtunaw nitong mga nakaraang araw, mahuhusgahan na ang mga bagay na ito sa harap nila ay karaniwang basura. Oo, ganap na ginawang basura ni Han Sanchen ang mga semi-finished na produktong ito sa buong proseso ng pagtunaw. Hindi na magagamit. Gusto akong patayin ng Diyos. Ang 2 araw na walang tulog na gabi ay ganap na naglaho sa oras na ito. Maging si Han Sanchen, na kasing tatag ng isang matandang aso, ay nakadama ng matinding pagkadismaya sa oras na ito. Tuluyan na siyang natahimik, nakatayo lang siya doon na blanka. Nawala, natalo ng kumpletong pagkatalo.
Ngunit si Han Sanchen ay hindi nakipagkasundo, hindi siya isang taong hindi kayang mawala. Ang problema, ito lang ang pagkakataon na mabibigyan niya ng sorpresa si Ivory. Ito na ba ang katapusan? Ang kaisipang ito ay pumasok lamang sa isip ni Han Sanchen sa isang segundo. Para kay Han Sanchen, hinding-hindi siya susuko. Lalo na sa regalo ni Ivory. Gusto niyang magpatuloy. Kahit na marami sa mga materyales sa interspatial ring ang naz-ayang ng kanyang sarili, kailangan pa ring magpatuloy ni Han Sanchen. Kung wala kang mga materyales na iyon, kumuha ng iba pang mga materyales. Bilang karagdagan sa mga mababang kalidad na iyon sa kanyang interspatial na singsing, mayroon ding ilang magulo na hindi niya masabi kung saang materyal ang mga iyon. Ngayon, gagamitin niya ang mga magugulong bagay na ito upang subukan, gayunpaman, ang sitwasyon ay ganito na, ang isang patay na kabayo ay itinuturing na isang buhay na doktor ng kabayo. Kuya, huwag mo akong guluhin. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang boses. Depende sa, nanlamig si Han Sanchen sa pwesto. Ano ang sitwasyon? Sino ang nagsasalita? Walang ibang tao sa bahay na gawa sa kahoy, at espesyal na inutusan ni Ivory ang lahat na huwag pumunta rito para abalahin si Han Sanchen. Kaya, ito ay dapat na walang iba. Sino kaya ito? Medyo natulala si Han Sanchen. Sino? Sino ang kausap? Pansamantalang tanong ni Han Sanchen. Pagkatapos, tumingin ang lalaki sa paligid. Walang tao. Kahit na hinanap ni Han Sanchen ang kanyang espiritual na kahulugan, wala siyang nakitang mali. Kuya, ako na, wag mo nang hanapin, nasa paanan mo ako. Oo, tama ang nabasa mo, tinatapakan mo ako ngayon. Nakayuko si Han Sanchen. Sa ilalim ng kanyang mga paa, siya ay nakatapak sa isang kahoy na patpat sa sandaling ito. Ito ang kinuha niya sa singsing sa kalawakan, dahil iba-iba ang mga materyales, kaya karaniwang itinapon niya ito sa lupa bilang isang piraso ng basura. Pagkatapos ng pabalik-balik, natural na hindi ko sinasadyang natapakan ito. Gayunpaman, kinumpirma ni Han Sanchen na ang bagay na ito ay isang maliit na kahoy na stick tungkol sa kapal ng isang maliit na daliri, ang uri ng bagay na sa tingin mo ay napakaliit para magdagdag ng panggatong. Marunong itong magsalita. Hindi. Sino ka? Hindi ko rin alam kung sino ako, sagot nito. Medyo nadismaya si Han Sanchen, may mga tao pa pala sa mundong ito na hindi ko kilala. Gayunpaman, maaari mo akong tawaging Chiling. Chiling. Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Nakakabit ako sa panggatong na ito, ano sa tingin mo? Mahina niyang sabi. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, kaya nga. Kuya, kung may sasabihin ka, pag-usapan mo. Isa kang nakakapinong sandata, kaya dapat mong pinuhin itong mabuti. Bakit mo dinala ang apoy sa aming panig? Nagulat si Han Sanchen, ngunit sa katunayan ay hindi. Kahit na gusto niyang lumipat ngayon, gagamit siya ng ilang medyo mababang kalidad na mga armas tulad ng bakal. Sa totoo lang, ang kahoy na stick na ito ay wala sa konsiderasyon ni Han Sanchen. Hindi ito kailanman isasaalang-alang. Maaari mong hilahin ito pababa, ikaw ay isang tipikal na militerista. Matagal na kitang pinagmamasdan, at ito ang pinakamahusay na materyal para sa pagpino noon, ngunit pagkatapos ng mahabang paghagis, sa palagay ko ay tuluyan ka ng nabigo. Ngayon, nagfo-focus na naman ako sa mga low-level materials. Ang mga low-level na materyales ay hindi mas mahusay kaysa sa mga high-level na materyales. Maaari kang maglaro ng ganyan. Kung iisipin ang sitwasyon at kung gaano kakabaliw, hulaan ko, mawawala ka sa kalahating araw. Then tell me, next, hindi ba ako na ang magtatapos sa paglalaro? To be honest, ayokong ilantad ang aking sarili, ngunit kailangan ko ring mag-alala tungkol sa aking kalagayan. Kung magpapatuloy ka sa ganito, sa tingin ko hindi ka makakaligtas. Sa pagharap sa rant ng lalaking ito, si Han Sanchen ay parehong walang magawa at hindi makapagsalita. Sinong mag-aakala na ang isang buhay na tao ay sasabog ng isang taong hindi alam kung ano iyon, at ayos lang, ang susi ay may matinding paghamak dito. Pero kapag pinag-iisipan mong mabuti, napaka-helpless din. Kahit pusa o aso ay pwede siyang ice spray, at makikita talaga niya kung gaano siya katanga at katangahan sa pagpino ng mga armas. Kapag sinabuyan mo ako ng ganito, hindi ka ba natatakot na makapatay ako ng tao para patahimikin ka? Inilibot ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Panipi tuldok-tuldok-tuldok panipi.
Sa isang salita, agad na napatigil ang lalaki sa tanong, at agad na tumahimik. Ang may hawak ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay si Han Sanchen. Minsan, kailangan mo talagang maging maingat sa iyong mga salita. Actually, hindi mo ako papatayin. Matagal na nag-isip ang bagay bago sumagot ng malamig. Ang mga salitang ito ay naging direktang interesado kay Han Sanchen. Bakit sa tingin mo ay hindi kita papatayin? Gusto kitang patayin, hindi ba simpleng bagay lang? Kailangan ko ng panggatong para mag-apoy, pwede ba? Kailangan kong gumastos ng pera para magpino ng mga armas, di ba? Hindi ba't ang pagpatay ay katulad ng paglalaro? Ang mga bagay na ito ay kay Han Sanchen, kung paano itapon ang mga ito, hindi ba siya ang namamahala? Gayunpaman, ang bagay na ito ay talagang nagsabi na hindi niya siya papatayin kapag nalaman niya ang sitwasyong ito. Naniniwala si Han Sanchen na dapat siyang magkaroon ng dahilan. Gayunpaman, dahil sa kadahilanang ito ay talagang na-curious si Han Sanchen kung ano ito. Siyempre kaya mo, sumagot ang munting bastard, tila lubos na kumpiyansa, gayunpaman, kahit na mayroon kang 10,000 paraan upang gawin ito, hindi mo ako nang ahas na patayin, pabayaan akong patayin. Kung hindi, paano ako magpapakita ng padalos-dalos? Hehe, nako, bitawan mo ako, mas naging manhid si Han Sanchen. Ano ang sitwasyon? Napakapilyo at kumpiyansa ng taong ito, walang choice si Han Sanchen kundi ang magtaka kung anong magic skills ang mayroon ang lalaking ito na makapagliligtas sa kanyang buhay. To be honest, I'm not really interested in your life, but what you said really aroused my interest. So, if you find enough reasons to convince me, I'll let you go, but on the other hand, if you're the reasons don't convince me. So, I'm sorry, mawawala ang buhay mo, I'll throw you into a cauldron and practice it, how about it? Nagkunwaring nananakot si Han Sanchen. Sa katunayan, kahit na hindi sapat ang kanyang mga dahilan, hindi siya papatayin ni Han Sanchen. Ang pagsasabi nito ay pananakot lang sa kanya na sabihin kung ano ang ikinakuryos ni Han Sanchen. Sige, gusto mo akong patayin, ayos lang, tanungin mo ang maliit na itim na patpat kung pumayag siya. Munting itim na steak, nagulat si Han Sanchen. Ano ang kinalaman ng lalaking ito sa maliit na itim na patpat? Ang maliit na itim na stick ay wala sa 3 kaharian, wala sa 5 elemento, kaya dapat sabihin na siya ay isang ganap na individual, ngunit kung ang taong ito ay talagang gustong patayin siya, ang maliit na itim na patpat ay hindi sasang-ayon. Nagulat lang ito kay Han Sanchen. Alam mo na, sabi ni Han Sanchen, hindi lang acquaintance, halos magkasakit ako kapag nakikita ko siya, pero, sa kabilang banda, baka makaramdam siya ng sakit kapag tumingin siya sa akin. Panipi tuldok panipi. Natulala si Han Sanchen. Ano ang lahat ng ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, kung tawagin mo siyang Little Black Stick, ang pangalan ko ay Little White Stick. Actually, match kami ng langit at lupa. Yan ang tawag ninyong mga tao sa paglikha ng langit at lupa. Gayunpaman, ito ay dinisenyo sa lupa, ako ay ginawa sa langit, at ako ay medyo mas advanced kaysa sa kanya. Ginawa sa langit, sumimangot si Han Sanchen. Ibig mong sabihin, mag-asawa kayo. Oo, actually may pangalan pa rin kami, pero after an accident, hindi na namin naaalala lahat ng nakaraan. Ang naaalala lang namin is ipinanganak at lumaki kaming magkasama. Aksidente. Sa paghusga mula sa kakayahan ng maliit na itim na patpat, siya ay dapat na napakalakas. Kahit na, ang ontology nito ay maaaring mas malakas sa pamamagitan ng mga marka ng N. Bukod dito, kung mayroon pa ring 2 ganoong mga bagay, kung gayon anong uri ng aksidente ang maaaring maging sanhi ng parehong pinsala sa parehong oras, o kahit na, ang memorya ay nag-ambala. Alam mo, ang 2 napakalakas na bagay ay mga bagay sa labas ng 3 kaharian. Mayroon bang anumang bagay o tao na maaaring maging napakalakas na kahit na silang 2 ay maaaring masugatan ng husto? Oo, ito ay dapat na isang malakas na suntok. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag, wala sa kanila ang may katawan ngayon, o kahit isa sa kanila ay walang katawan? Oo, isang aksidente. Gayunpaman, hindi ko matandaan kung ano ang aksidente. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, maaari bang kumbansihin ka ng kadahilanang ito?
Tumanggo si Han Sanchen, tiyak na makumbinsi siya ng kadahilanang ito. Bukod dito, si Han Sanchen mismo ay hindi papatayin ito. You can convince me that after all, we are a family. Ngumiti si Han Sanchen. Sabihin ko lang, you don't dare to kill me at all. Mayabang nasagot agad nung guy. Ngumiti si Han Sanchen ng matipid, at ayaw makipagtalo sa kanya sa oras na ito. Oo, hindi ako nangangahas na patayin ka. Nagpatuloy si Han Sanchen na may mapait na ngiti, nga pala, bakit ka nasa panggatong na ito? Sa tingin mo ba siya ay kahoy na panggatong? Naiinis na sabi niya. Natigilan si Han Sanchen na hindi nakaimik, ano itong panggatong? Tunay na panggatong ito, walang masama dito. Kahit na gamitin ito bilang panggatong, naramdaman ni Han Sanchen na ito ay napakaliit, at hindi ito sapat upang masunog. Oy, kaya pala, mapanlin lang na multo ang bibig ng lalaki, maniwala ka sa sinasabi ng lalaki, hehe, ang mga souls ay nakakaakyat ng puno. Malamig na nguyan ito, damn. Agad na natigilan si Han Sanchen. Ano itong kasama? Parang wala naman siyang pinanggako dito ah. Not to mention na hindi natupad ang ipinangako. Tila pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Han Sanchen na hindi niya ito papatayin, at hindi niya ito papatayin, kaya ano ang ibig sabihin ng kanyang biglaang pangungusap? Pinunasan ni Han Sanchen ang panlulumo sa kanyang noo. Ano, may hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan natin? Hindi kita pinapagalitan, syempre, pinapagalitan kita. Panipi tuldok panipi. Lalong nanlumo si Han Sanchen, at habang sinasabi niya, lalo siyang nalito, maaari mo bang linawin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!